Nagising ang isang lalaking kalbo at tuliro. Nang makita niya na nasa kalsada siya, may babaeng papalapit mula sa malayo. Nagpakilala itong isa bilang isang asasin na ipinadala para patayin siya. Sabi niya, kung gusto nilang maglaban ng patas, sabay silang susugod. Tapusin ang laban ng harapan, tapos ihagis ang lalaki. Magalang pa nga niyang dinalhan ang minanang katana niya ng damit para may suot siya at hindi ginawin. Tapos si babae, naglabas ng palakol para mag one-on-one. Sa espada niya, ilang simpleng galaw lang. Nasugatan ng husto ng gangster si Kim Bok-sun. Habang sinasabi niyang 3 lang sa Japan ang kayang lumaban sa kanya, ay binaril siya nitong ate na ito. Si Kim Bok-sun ang pangalan niya. Isang single mom na mukhang ordinaryong ina lang gaya ng iba. Araw-araw, inaasikaso ang bahay, nag-aalaga ng mga halaman, at nag-aalala sa anak niyang nasa edad ng pagdadalaga. Pero ang tunay niyang trabaho ay isang propesyonal na asasin ng MK, isang kumpanyang nagsasanay ng mga asasin at tumatanggap ng mga kontratang pamamaslang. Sikat ang MK bilang nangungunang kumpanya sa mundo ng mga asasin. Pero kahit ganoon, sarili nilang batas ang lagi nilang sinusunod. Ibig sabihin, tumatanggap lang sila ng mga kontratang ang target ay mga mamamatay tao. At bawal na bawal silang kumilos laban sa mga menor de edad. Habang nag-aayos ng bahay, aksidenteng nakita ni Kim Bok-sun ang nakatagong paket ng sigarilyo ng anak niya. Bigla niyang naalala ang sarili niya noon, bata pa siya, nang madiskubre ng tatay niya na naninigarilyo siya. Dati siyang binugbog ng husto hanggang mapasang muli ang in-picture niya. At pilit siyang pinatigil sa bisyong iyon hanggang ngayon. Ngayon, ang anak niya naman ang napunta sa kaparehong sitwasyon niya noon. Naguguluhan siya kung ano ang gagawin nang tanungin siya ng anak niya tungkol sa paninigarilyo pag-uwi nito mula sa school recital. Saglit lang itong sumagot, subukan mo, tapos tahimik na pumasok sa kwarto. Nainis si Bok-sun, pero wala rin siyang nagawa hanggang kinabukasan. Nagtipon ang mga kasamang asasin ni Bok-sun sa bar para ipagdiwang ang misyon niya kahapon. Mukhang matandang ito ng kusina, ganun lang. Isa rin siyang kilalang asasin, pero retirado na. At ang lalaking ito, si Hee-sung, ay junior din sa kumpanya ni Bok-sun. Isa rin siyang talentadong asasin na nagtatrabaho para kumita at matulungan ang ama niyang magpa-opera. Pero dahil wala pa siyang swerte, puro mumurahin lang ang napupunta sa kanya. Hindi rin kalakihan ang kita, kaya uminom na lang sila at nag-usap tungkol sa misyon. Kagagaling lang ni Bok-sun, at si Hee-sung pa ang tumulong sa kanya para ayusin ang mga lasing. Ibinigay niya ang susi ng sasakyan niya bilang pasasalamat sa paghatid niya kay Hee-sung pauwi. At kinagabihan ding iyon, nagtalik silang dalawa. Kinabukasan, inihatid ni Bok-sun ang anak niya sa paaralan. Tapos dumiretso siya sa trabaho para tumanggap ng bagong misyon. Saktong may employee evaluation sa kumpanya. Kaya sumama rin si Bok-sun sa pagpapakita sa harap ng mga nakababata, para makita kung gaano kagaling ang pinakamahuhusay sa kumpanya. Kalaban niya ang pinakamagaling na intern ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, kumilos din siya na parang karga niya ang kutsilyo. Samantalang siya, ballpen lang ang gamit bilang panlaban. Kahit bata pa ang intern, isa lang talaga siyang nakababata. Walang experience na pwedeng ipantapat kay Bok-sun, pero totoo, hindi biro. Ang babaeng tinaguri ang pinakamalakas na asasin na ito. Sa ilang simpleng galaw lang, napabagsak niya ang nakababata ng sobrang linis. Napanganga at napapalakpak ang mga nakababata sa gulat at paghanga. Pag-akyat niya para makipagkita sa presidente, gusto niyang pag-usapan ang pag-extend ng kontrata ni Bok-sun sa kumpanya. Dahil matatapos na sa katapusan ng buwang ito ang kontrata niya sa MK. Sasagutin daw ng kumpanya ang lahat ng kahilingang ay lalatag niya. Kailangan lang niyang pumayag na ipagpatuloy ang trabaho niya. At binigyan siya ng 2 misyon na mapagpipilian. Isa, ang pag-asikaso sa anak ng isang opisyal ng gobyerno. Dahil mapapansin ang misyong ito, kailangan itong gawing parang aksidenteng pagpapakamatay. Ang nakakagulat, ang humiling nito ay ang mismong ama ng bata. At isa pang misyon ay ang paglipol sa isang grupong mafia sa Rusya. Bagamat nag-aalinlangan, dahil gusto niyang gawin ang mga misyon sa loob ng bansa. Para mas mapalapit sa anak niya, nagpasya siyang tanggapin ang unang misyon. Pagkatapos noon, habang magkasamang kumakain ng tanghalian ang dalawa, si Bok-sun nakatanggap ng tawag mula sa guro ng klase ng anak niya. Dahil sa alitan sa kaklase, gumamit ang bata ng gunting para saksakin ang leeg ng lalaki. Namuntik ng ikamatay nito at kinailangang dalhin agad sa ospital. At ngayon kailangan niyang pumunta sa paaralan para ayusin ang gulo. Pag-uwi niya, nag-init ang ulo niya sa anak niya. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ina sa loob ng sasakyan. Pero matigas pa rin ang ulo ng bata at ayaw sabihin ang dahilan. Kaya siya mismo ang nagsaksak sa leeg ng kaklase. Walang magawa at labis na nalungkot si Bok-sun nang pumunta sa lugar, at si Hee-sung. Habang nagtatrabaho, binigyan niya siya ng payo, na kailangan munang hanapin ang ugat ng sigalot bago ito masolusyonan. At sinabi niyang mabuti siyang ina, kaya dapat tutukan na lang niya ang pagpalaki at pagdidisiplina sa anak.
Huwag na siyang makisali ulit sa mga misyong pumatay ng tao. Sa regular na pagpupulong ng alyansa ng mga kumpanyang mamamatay tao, lahat ay nagdududa sa isa't isa tungkol sa mga nangyaring pamamaslang na hindi sumunod sa mga patakaran. At may ilan ding naghihinalang si chairman ng MK, ang nasa likod ng mga ilegal na operasyon na ito. Kaya kinailangan niyang personal na mangakong siya mismo ang magsasagawa ng seryosong investigasyon sa bagay na ito. Kung mapatunayan ng lahat na nilabag ng kumpanyang MK ang batas, siya mismo ang luluhod para humingi ng tawad. Dito, sinimulan na ni Boxon ang misyon niya. Ang katulong niya ngayon ay isa ring trainee ng kumpanya, na siya ring nakasagupa niya kahapon. Ang batang ito ay hindi lang kapwa niya junior, idol din niya si Boxon. Kaya nang makatrabaho ang iniidolo niya, hindi maitago ng bata ang saya. Mabilis na nakarating ang dalawa sa kinaroroonan ng target. Pagkatapos siyang pairan ng pampatulog, sinimulan nilang gumawa ng peking crime scene. Nang handa nang hiwain yun ang leeg ng binata, biglang pinigilan siya ni Boxon. Naalala niya ang sariling anak at naawa siya sa binatilyo. Kaya nagpasya siyang patawarin ito at kanselahin na ang misyong iyon. Samantala, ang boss mismo ay personal ding nagsasagawa ng misyon. Mag-isa siyang pumasok sa lungga ng mga mafia ng Rusya. Binunot ang baril at isa-isa niyang inasikaso ang mga ito, mag-isa niyang hinarap ang buong grupo ng mga mafia na parang mga oso. Talagang mabigat siyang kalaban, walang takot makipagbanggaan. Pero masyadong marami ang kalaban kaya naibaon siya. Naramdamang may mali, tumalon ang chairman sa likod ng pader. Kasunod nito, binaril ng buong grupo ng mafia ang pwestong tinatago niya. Noong akala ng grupo na napatumba na nila ang mamamatay tao, bigla siyang sumulpot mula sa kung saan at inasikaso pa ang natitirang mga kalaban. Hindi matatawarang pinuno siya ng kumpanya. Matapos tapusin ng pinakamalakas na mamamatay tao ang misyon, nalaman ng chairman na si Boxon ay 7 talo na sa mga misyon niya kaya labis siyang nabigo. Inutusan niya ang sekretarya niya na hanapin ang taong makakatapos ng misyon na. Si Boxon ay 7 talo na, at para kay Boxon, nagdesisyon din ang anak niya na. Pag-usapan ng lahat sa ina niya, silang mag-ina ay naupo at nag-usap. At ipinaliwanag ng bata ang dahilan kung bakit niya ginamit ang gunting. Para saksakin ang leeg ng kaklase niya, lumalabas na ginamit ng lalaking iyon ang mga malaswang larawan ng anak niya para ay blackmail siya at pinilit siyang makipag-date sa kanya ng 1 buwan. Kung hindi, ay popost daw niya ang mga larawan para malaman ng lahat. Sa sobrang galit, sinaksak siya ng bata ng gunting. At inamin din ng bata na mas gusto niya ang mga babae. At hindi siya interesado sa mga lalaking gaya ni Boxon. Medyo nataranta sila nang marinig ito, lalo na't hirap na ang mag-ina. Nang biglang may nag-doorbell sa labas, lumalabas na iyon ay ang batang trainee sa kumpanya. Nakakasipa lang palabas sa misyon. Kaya pumunta siya rito para ipagtanggol si Boxon dahil hinahangaan niya si Boxon. Ayaw na rin itong makisali sa usapan nila ng anak niya. Kaya matigas ang loob niyang kailangan na niyang ayusin ang lahat sa kumpanya. At dinala ang bata sa paborito niyang kainan. Para aliwin siya, dumating din sa oras na iyon ang grupo niya para ipagdiwang ang pagtaas ng sahod ni Hisong. Kaya sabay-sabay silang umupo at kumain ng masaya. Nakatanggap si Hisong ng tawag mula sa sekretarya ng kumpanya at sinabi niya sa lahat na sino mang makapagpabagsak kay Boxon ay agad na aakyat ang ranggo at makakakuha ng 10 bilyong won na reward. Nang marinig iyon, natuksong-tukso ang mga taong iyon sa napakalaking gantimpala. Agad silang nagbago ng pakikitungo at sabay na damamba sa pag-atake. Ginamit ng matandang chef ang mahabang latigo para kontrolin siya mula sa malayo. Ang iba pa, nang makita iyon, mabilis ding sumugod para pabagsakin siya. Pero mabilis siyang gumanti at pinatikim niya ng matinding gulpi ang mga iyon. Kawawa ang matandang chef, isa na niyang inutil ang 1 braso. Pati ang natitira niyang kamay na panghanap buhay ay natarakan pa ng kutsilyo ng isa sa mga iyon sa mesa. Hindi niya yun naalis ng mag-isa, kaya napilitan siyang makipaglaban muli sa mga lalaki. Talagang malas, bagong kalas lang sana ng matandang chef sa pagkakahawak, bigla naman siyang sinunggaban. Ginawa si Son na panangga at sa kanya tumama ang kutsilyong dapat sana para sa dibdib. Sa sobrang galit, hinugot niya ang kutsilyong nakatusok sa kanya. Sumugod siya kay Boxon, pero sino ba ang mag-aakalang binalik niya ang kutsilyo at tumama iyon sa noo ng matanda? Ayon, diretso na siyang nakipagkita sa mga ninuno niya. Nasambit niya ang kutsilyo at sinaksak sa leeg ang lalaking may buhok na malago. Bago pa man tuluyang mahimatay, ipinakita muna ng lalaking ito ang paghanga niya kay Boxon. Sunbay, iginagalang kita. Habang inaapi siya ng natitirang mga lalaki, sakto nang sasapukin siya ng malaking lalaki, mabuti na lang at dumating ang batang intern para tumulong. Tinulungan niya itong bawasan ng 1 kalaban, pero hindi pa rin siya nito matalo. Mabilis siyang napabagsak, at gumapang siya sa sahig para makatakas. Bago siya mamatay, nakiusap siyang minsan-minsan ay dalawin niya ang kanyang ama. Naka-ospital siya noon, tapos dumating si Boxon at tinulungan ng batang intern na tapusin ang natitirang malaking lalaki.
Pagkatapos ng laban, tinawag ang cleanup team sa eksena para ilabas ang mga bangkay. Habang pauwi na siya, personal siyang pinuntahan ng presidente. Hinawakan siya sa leeg at tinanong kung bakit lampas na sa hangganan ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Hanggang kailan ko pa ba kailangang ipagtanggol ka? Maya-maya, tumakbo ang batang intern at ipinaliwanag na. Ang sekretaryang iyon mismo ang nag-utos sa lahat na unahin si Boksun. Ang ginawa niya ay lehitimong self-defense lang. Nang marinig iyon, pinatawad ng presidente si Boksun at pinalampas na lang ang lahat. Pagod at nainis siya nang umuwi kinabukasan ng umaga matapos kumalat ang balitang napatumba ni Boksun ang 5 asasin. Nagkagulo ang loob ng kumpanya sa meeting. Tumayo ang isang department head at kinwestiyon ang presidente. Tungkol sa insidenteng ito, iginiit niyang si Boksun ang may kasalanan sa lahat. Dahil akala niya, kinukonsinti ng presidente ang sarili niyang empleyado. Kaya binunot niya ang kutsilyo, inilagay sa mesa, at tinakot siya. Pero ang taong iyon ay binugbog ng presidente hanggang mamatay. Nang makita iyon, pati ang mga direktor ay nanginginig sa takot at isa-isa nang umalis. Si Boksun naman ay pumunta sa kumpanya at sinamahan pa ang sekretaryang iyon. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang kutsilyo, na may dugo pa at ipinakiusap sa isang katrabaho na ipadala iyon sa presidente. Sa mundong ito, may isang di nasusulat na batas na kapag may nagpadala ng dugong kutsilyo sa iba, ibig sabihin ay inaanyayahan niya ang tatanggap na pumili ng oras at lugar para sa isang one-on-one na laban ng tinanggap ng presidente ang hamon. Handa na siya at matiyag ang naghihintay kay Boksun. Pagdating niya para ayusin ang lahat, pagbukas pa lang ng pinto ng elevator, binati siya ng presidente ng sunod-sunod na putok ng baril. Pero si Boksun, kalmado pa rin, parang walang kaba. Lumapit siya at umupo, saka nakipag-usap sa presidente. Sinabi niyang kung papayag siyang i-extend ang kontrata sa kumpanya, ay palalampasin niya ang lahat ng nangyari noon hanggang ngayon. Pero hindi pumayag si Boksun. Gusto lang niyang tumigil na sa trabahong ito at mag-focus sa pag-aalaga sa anak niya. Hindi magkasundo ang pananaw ng dalawa, kaya nagsimula silang magpalitan ng mabibigat na salita. Nang ilantad niya ang kahinaan ng presidente, sinaksak niya ito ng diretso sa dibdib. Naitamba niya ang boss, at saka siya sumakay ng kotse pauwi. Sa dulo ng pelikula, umuwi si Boksun at bumalik sa gawaing bahay at pag-aalaga sa anak niya. Opisyal niyang binitawan ng kutsilyo at sinara ang paglalakbay ng isang alamat na asasin. Ang pinakagaling na pelikula sa Timog Korea ay nagtatapos dito. Salamat sa lahat sa pagsubaybay.